Hindi raw maaaring maging state witness ang mga diskaya para sa mga sangkot sa flood control anomaly, sabi ng Justice Department. Ang pahayag yan na hindi ikinatuwa ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Alamin ang detalye sa pagbabalik ni Criza Lopez. Handang kumprontahin ni Senator Rodante Marcoleta si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay sa taliwas itong pahayag na hindi maaari maging state witness ang mga diskaya kaugnay sa mga issue ng flood control sa Pilipinas. Ayon kay Senator Marcoleta, pinanghawakan niya ang naging sagot ni Remulla na maaaring bigyan ng immunity ang mga diskaya para maging state witness sa kaso ng flood control sa isang phone call. Ngunit ikinalungkot niya nang sabihin ni Remulla sa isang pahayag na hindi ito maaari maging state witness nang hindi ibinabalik ang mga nanakaw na pondo. Nagtaka nga po ako kung bakit ganun ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman si Secretary Boying Remulla, matalik kong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Sang-ayon sa Republic Act No. 6981 in aid of legislation, maaaring ipagkaloob ang aplikasyon kasunod ng rekomendasyon ng Legislative Committee na sumulat sa DOJ. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Ang naging pahayag ni Remulla ang siya ring naging basehan ni Senate President Vicente Tito Sotto na hindi pagbigyan ang rekomendasyon ni Marcoleta. Sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-a-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Bago masibak bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta, ibinunyag na ni Curly Diskaya at Sara Diskaya ang ilang pangalan ng mga mambabatas na lumalapit sa kanila para sa kickback. Ngunit sa joint committee hearing sa House of Representatives sa Impracom, binawi ni Curly Diskaya na hindi sila nagkaroon ng kahit na anong transaksyon ni na House Speaker Martin Romualdez at dating House Committee on Appropriation Chair Zaldico. Anya Marcoleta, nasa korte ang pananagutan na beripikahin ang mga impormasyong nakasaad sa sinumpaang salaysay ng mga diskaya at wala sa Senado. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskaya, meron po kaming dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasaan ang mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Sagot naman ni Remulla na hindi maaaring ipagkaloob ang aplikasyon dahil lamang hiniling o inirekomenda ng isang opisyal. Binigyang diin niya ng proseso at ang marami pang konsiderasyon na kailangang isaalang-alang bago ipagkaloob ang state witness sa isang individual. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.